Hi everyone! My name is Joseph Adora and welcome sa aking channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang kahulugan ng literature or panitikan in Filipino at ano nga ba ang mga nakapaloob sa literature. Pag sinabi nating literature, ito ay isang koleksyon ng mga written works, specifically the prose fiction, drama, and the poetry. Pero, hindi lang more on written works pwede ang literature. Makikita rin ito sa mga film. Ang literature or panitikan ay isa sa mga importanteng bagay kung bakit nagiging mayaman ang kultura ng isang bansa. Dito nalalaman kung ano nga ba ang iba't ibang pangyayari o istorya na nangyari noon at napapag-aralan sa kasalukuyan. Ang literature ay merong 5 main genres. Nandiyan na ang fiction, non-fiction, prose, poetry, and drama. Ngayon, isa-isahin natin kung ano nga ba ang mga nakapaloob sa mga 5 main genres ng literature. Sa poetry, merong sub-genres at tatalakayin natin kung ano nga ba ang mga sub-genres ng poetry. Pag sinabi nating poetry, it is a piece of literature that makes use of rhythmic qualities of language such as phonestatics, sound symbolism, and meter to convey meaning. Pag sinabi nating poetry, meron itong mga tugma at sukat. At meron itong mga symbolism doon mismo sa content ng poetry. Ang poetry ay merong mga sub-genres. Merong epic, narrative, lyric, and dramatic. Pag sinabi nating epic or epico in Filipino, ito ay isang long verse narrative retelling the heroic journey of an individual or a group of individuals. Yung epic ay isang kwento or isang mahabang kwento tungkol sa kabayanihan, isang character or a group of characters. Example niyan, dito sa Philippine literature, example niyan ay yung Biag ni Lama. Tapos, sa English naman, meron tayong Beowulf. Next naman ay narrative. Pag sinabi naman ng narrative, a narrative poem tells a story through poetic techniques such as rhyme, rhythm, similes, and metaphors. Narrative poems are longer than other forms of poetry and contain a complete story similar to a novel. Next naman is yung lyric. From its word, lyric, ibig sabihin, meron siyang musical verses that express powerful emotions. Lyric poem is a personal expression of emotion written by a single individual. At ang huling subgenres ng poetry is dramatic. Pag sinabi naman natin dramatic, more on this can be seen sa mga theater. Every lines is merong emotions. Yun. And next genre naman, yung fiction. Pag sinabi natin fiction, it is a work of imagination. Yung purpose ng fiction is to entertain, to inspire, and to inform, and to persuade the audience. Merong subgenre ang fiction. Una dyan ay yung sinasabing mystery. From its word mystery, ibig sabihin merong misteryo yung kwento. Merong kailangan i-solve. Yung mystery is kinukuha yung atensyon ng readers niya kung saan mapapaisip yung readers ano nga ba yung susunod na pangyayari, bakit may character na ganito, bakit ganito yung plot ng story. Kailangan merong i-resolve na problem. It's either problem or pangyayari na dapat magkaroon ng solution. Next is the historical fiction. Kung sinabi natin historical fiction, although fiction siya, work of imagination, pero historical, yung place or yung concept is related sa isang tunay na
na lugar. Pero, yung mga characters or yung plot ng story ay iniiba. Next is realism. Pag sinabing realism, hindi ibig sabihin na real or totoo talaga na this is the story na parang ni-repeat lang tapos totoo. Hindi. Kasi under siya sa fiction, it's still a work of imagination. Merong mga similar na objects sa real life situation pero work of imagination pa rin siya. Example niyan is, nakalimutan ko pala magbigay ng example. The Fault in Our Stars by John Green. Yon. So, yung storyline is somewhat similar sa mga nangyayari sa isang tao, pero merong pagkakahawig pero hindi yun mismo. Next naman is the magical realism. From its word, magical realism, merong mga may similar na mga pangyayari na kinukuha yung kwento pero dinadagdagan ng mga magical or fantasy features. Kung sinabi naman natin fantasy is fantasy novels or fantasy stories usually depict imaginary settings, beings, and universe that are non-existent in the real world. Example ng fantasy ay yung The Adventure of Alice in the Wonderland, which is fantasy siya kasi hindi naman nag-exist yung mga tao doon. Like yung mga soldier na mga baraha, tapos yung queen na yung heart ay yung ulo niya is mukhang heart, tapos may nagsasalitang pusa, which is hindi nag-exist sa real world. That's why it is an example of fantasy. Next is romance. Although merong romance in real life, pero nagpo-fall siya sa fiction kasi most of the theme ng romance ay hindi naman masyadong nangyayari sa real life situation, like the romance of Disney princesses. Ganon. So, hindi naman meron kang Prince Charming na dadalaw sa'yo, tapos ililigtas ka sa mga ditong pangyayari, which is hindi naman talaga nangyayari. Next is the science fiction. Yung science fiction is under fiction kasi yung mga, although pwede siyang mangyari in the future, pero walang kasiguraduhan kung yun ba talaga yung mangyayari. Ganon. Yung mga inventions, ganon, yung mga intergalactic na mga pangyayari sa universe, although meron siyang, yung probability is merong pwedeng mangyari, pero hindi natin alam kung yun ba talaga yung exact na mangyayari. Example, yung The Hunger Games. Under siya sa science fiction kasi yung kanilang mga technology is advanced that period. Yun. Next is the dystopia. Pag sinabi natin dystopia, yung dystopia is a work of fiction na nagtitell ng wars, tapos yung mga division from the economic class. Division of the economic class. Example rin is the Hunger Games. Kasi from that story is nadidivide yung class ng community doon. Kailangan mong manalo para ma-save yung community mo. Tapos, yung pag-treat ng parang pinaka-government doon is nakabase kung yung community nyo ba is parang namamayagpag from that competition. So, merong division ng mga economic class, merong mga unfair na mga treatment from the government. And next is the horror. So, horror is more on katatakutan or kababalaghan or
yung mga kwento-kwento na hindi naman nag-exist sa real life situation. Ganon, parang more on works of imagination or mga kwento-kwento. This is the fable, or in Filipino, pabula. Story about animals that talk. Yan, yung mga nagsasalitang mga hayop, like for example, ant and the grasshopper. Tapos merong mga nakukuhang lesson na nakaka-catch ng attention ng mga kabataan kasi yung fable or pabula is intended para sa mga bata kasi meron na nakukuhang aral doon sa mga kwento na yon. And next is the mythology. It is a story of the gods and goddesses, yung mga cultural phenomena, kung ano nga ba, kung saan ba tayo nagmula, gano'n, diba? Sa Greek mythology, may pinaniwala ang mga gods and goddesses, tapos sila ang yung pinaka-mother nila, which is Gaia, or the Mother Earth. Siya yung nagsimula. Siya yung pinakatahanan ng mortals and the immortals. Next main genre is the non-fiction. Kung yung fiction is work of imagination, pag sinabi namang non-fiction, it is a real life story. Example ng subgenre ng non-fiction is the autobiography. Yung autobiography is a personal narrative of life. Ikaw mismo, you are the one who write that story. Sa iyo mismo nagmumula. Ikaw mismo yung nagiging narrator. Pag sinabing autobiography. Pag sinabi namang biography is there is someone na nagsulat tungkol sa iyo. Example yung biography of Dr. Jose Rizal, the biography of Andres Bonifacio. That's it. Next is the essay. Essay, pwede siya ay non-fiction siya. Kasi, meron kang experience na gusto mong isulat. Parang nakabase ka sa environment, sa real situation or real mga totoong nangyayari sa environment. Tapos gusto mo siyang gawa ng essay, yun yung essay. And the next main genre ng literature is the drama. Yung drama, sa ngayon, hindi na more on nababasa lang sa mga, hindi na lang siya na written na nababasa. Pwede din siyang napapanood na or naririnig. Ayan, so yung drama is more nag-involve ng mga dialogue and the performance. Ayan, so under drama is meron tayong tragedy. The most common story about tragedy is the Romeo and Juliet ni William Shakespeare. Ayan. So, yung theme niya is tragedy. Bayo sa kwento ng Romeo and Juliet, the lovers experienced different challenges from both of their families. Yung families nila hindi nag-a-agree sa kanilang relationship, kaya tutol yung kanilang family sa kanilang pagmamahal, which is nauwi sa tragedy yung kwento kasi hindi naging happy ending yung kanilang relationship. Next is the comedy. The comedy is more on funny things. Yung comedy, as in nakaka-entertain yung comedy. So, more on humorous tone. Next is the musical. Yung musical, dito na pumapasok yung mga songs, yung mga nag-perform sa theater or the musical theater. Pag sinabi namang nating melodrama, yung melodrama is somewhat like soap opera. Merong mga villains, merong mga main character or the heroines. Merong bida, merong kontrabida. That's the melodrama.
And the last part and the last genre of literature is the prose. When we say prose, a literary genre with no formal metrical structure. Kung yung poetry is merong meter na sinusunod, yung prose naman ay isang malayang pagsulat. More on, dito na nagfo-fall yung mga short story, gano'n. Wala siyang sinusunod na sukat. As long as kaya mong mapadalo yung istorya ng maganda, yun yun. So, that's what we call prose. Ayun. So those are the 5 main genres of literature and its subgenres. So, disclaimer lang, lahat ng mga informations na lumabas sa aking bibig is more on research na aking nabasa. Kung ano man yung mga kulang ko is it is part of my experience, or it is part of my comprehension with regards to the topic na ating dinidiscuss, kasi I'm working on it. Hindi ko pa masyadong master yung mga ganitong mga topic. Gusto ko lang mag-share kung ano nga ba yung nasa isip ko agad-agad na gusto ko ma-share na tama naman sa tingin nyo kung tama. Ayan. So, thank you guys for watching. I hope na meron kayong nalaman sa ating discussion ngayon, and sana nakatulong ito para mapalawak pa natin ang ating pagkakaintindi sa literature or panitika. Ayan. So, maraming salamat po sa panonood. Muli, ako nga po pala si Joseph Adora, and see you sa ating next video. Bye everyone!